Tayo po'y nagbabalik. Matutulog na po sana tayo pero napakaganda. Hindi po natin matapos-tapos o maiwan-iwanan tong hearing dahil dumarami po ang aksyong nangyayari at marami pong mga nauungkat dito po sa hearing patungkol po sa utilization of the Vice President's budget and likewise the Secretary of Education's confidential funds. Yan po mga kababayan. Bago po ang lahat, kumusta po sa inyo lahat at marami pong salamat sa mga nag-subscribe or nagsusubscribe po sa aking channel. Marami pong salamat sa mga followers. Thank you po. Mga kababayan, kanina po pinag-usapan po natin ito pong Special Disbursing Officer ng Department of Education na si Edward Paharda na kung saan nabutasan po, napaamin na hindi po niya ginagawa ang kanyang tungkulin ngunit meron pong taong itinalaga that is doing his job. Hindi po siya talaga ang gumagawa ng trabaho. Meron pong nagngangalang Colonel Nolasco ang kanyang inamin na kung saan siya po ay sinabihan ni BP Sara na ipasa ang pera kay Colonel Nolasco at si Colonel Nolasco nga po ang gumagawa ng trabaho ng isang disbursing officer. Napakasimple ang ginagawa ni Mr. Paharda. Yun lang po ay ang mag-encash ng cheque sa bangko, sa land bank, and then dinadala sa kanyang office and then pinapasa kay Colonel Nolasco ang pera. Mga kababayan, ito pong kaso naman ni Gina Acosta. Ito po ay empleyado ng Office of the Vice President at mas malaki po ang pera na nai-involve dito. Ito na po yung 125 million tumataginting na peso. Napakalaking pera po yan. Mga kababayan, paisa-isa na pong lumalabas ang katotohanan na ang mga tao po na ito, kagaya po ni Mr. Paharda, kagaya po ni Ginang Acosta, sila po ay nagagamit lang na tau-tauhan. Sila po ay nagiging instrumento lamang para mailabas ang pera at mapunta sa kung kani-kanino man dyan. Mga kababayan, kawawa naman po. Kaya lang hindi po sila naging maingat at pumayag sila, nagpagamit sila. Nagpagamit. Ginamit lang sila. Yan po ang nakikita natin dyan. Ito pong si Madam Acosta. Marami po siyang pag-amin. Iba naman po yung kanyang tinutukoy dito na tao na security officer. I was expecting na it's the same person na si Colonel Nolasco. Pero sa Office of the Vice President po, iba naman ang pinagbibigyan ng pera ni Madam Gina Acosta. Hindi po si Colonel Nolasco. Binibigay niya ang pera, pinapasa niya ang pera sa isang Colonel Lacheca. Yan po maliwanag. Yan po ang kanyang sinabi. At marami po siyang pag-amin. At lumalabas nga na hindi po siya ang gumagawa ng trabaho ng isang special disbursing officer. Ang gumagawa po niyan ay si Colonel Lacheca according to Gina Acosta. Mga kababayan. Banded po. Banded itong si dahil malaking obligasyon po ito. Milyon-milyon pong peso, pera. Napakalaking pera ang pinag-uusapan. Kaya banded po ang mga taong ito. SDO, Special Disbursing Officer. Pareho po ang kay Mr. Paharda. Same thing. Si Mr. Paharda, si Madam Gina Acosta, pareho po ang kanilang sitwasyon na sila po ay ginagamit lang. Ayon nga po kay Madam Gina Acosta, sumusunod lang daw po siya sa kanyang boss. Yan. Sino ang kanyang boss na tinutukoy niya? Walang iba
kundi si VP Sara Duterte. At alam niyo po mga kababayan, yung trabaho ng SDO ay ipinasa sa isang security officer. Napakalayo po niyan. Iba po ang trabaho ng security, from the word itself, security. Yan po yung mga tao ni VP Sara Duterte. Sila po yung in charge sa kanyang safety and security. Kung bakit sila po ay nai-involve sa disbursing of funds, na mga confidential funds po na ito. Mga kababayan, kawawa po. Sila po ang malalagay sa alanganin, masasangkot, masasama po sila dito. Sila po ang number 1 na sangkot dito, ang mga SDOs. Dalawa na po ang nagsalita, si Paharda at si Gina Acosta. At ayon po kay Madam Gina Acosta, wala pong taong Piatos, Mary Grace Piatos na alam niya, hindi niya po dinideny niya po, hindi niya po kilala yung tao na yon. Ganun din po yung Mr. Villamin, na hindi daw niya po kilala si Mr. Villamin. Mga kababayan, talagang lumalabas po na meron pong panluloko dito. Lumalabas po na may fishy, something that is not right. Nararamdaman po natin dyan at nakikita natin ay talagang maaari pong nagamit ang pera ng DepEd, ng OBP maaari pong hindi po ito nagamit sa tama. At iba po ang nakinabang, hindi po ang bayan. Yan po ang maliwanag dyan. Mga kababayan, ito pong si Madam Acosta, kitang-kita mo po, narinig po natin na pinagkatiwalaan niya daw po si Mr. or Colonel Lachica dahil nga po ito ay kadikit ng kanyang bossing na si VP Sara Duterte. Kaya ganun na lamang po, siya po ay nagtiwala. She trusted this guy, Colonel Lachica, at binibigay na lang sa kanya ang pera. Napakalaking pera po, 125 million. Million po ang pinag-uusapan. Alam niyo po, nahuli din pong nagsinungaling. Magaling talaga itong si Congresswoman Luistro mag-interpolate at marami po siyang nahuhuli. Sinabi ni Madam Gina Acosta na ikinarga niya ang 125 million pesos, 3 volts. At pinagkasya daw niya po ngayong pera na 125 million. Tapos kinalaunan, bumaliktad, sinabi niyang hindi niya po naipasok yung pera. At mga kababayan, isa pong nakapagtataka nito, para pong napakabilis ang kanilang pag-disburse ng pera ng bayan. Ginagawa yung cheque, ini-encash, tapos ipinapasa right away, same day, sa recipient na si Colonel Lachica. Kaya mga kababayan, ito po ay questionable. Nagkakaroon po tayo ng question mark dito. Kagaya po na sinabi ko kanina, this is something fishy na meron pong tinatago ang Office of the Vice President. Ganun na rin po ang Department of Education under the watch of Sara Duterte. Mga kababayan, dahil po siguro sa kanyang pagtatago, dahil po siguro sa kanyang trying not to tell the truth, kaya po itong si Madam Gina Acosta ay naalta presyon. Siya nga po ay tinakbo sa hospital dahil tumaas ang kanyang blood pressure. Alam niyo po mga kababayan, kung tayo ay nagsasabi ng katotohanan, hindi po tayo mai-stress, hindi po tayo mape-pressure. Pero in the case of Madam Gina Acosta, it looks like na meron po siyang itinatago and she's trying to cover up yung pong katotohanan. Sila po ay nagtatakipan. Nagtatakipan po sila.
Siguradong meron po silang pinoprotektahang tao dito. Hindi kaya ang kanilang bossing? Nagtatanong lang po. So, ang malinaw po dito mga kababayan, na ang mga tao na to ay ginamit lang. Si Mr. Edward Paharda, si Madam Gina Acosta, sila po ay itinalaga sa posisyong yan dahil sila po ay mga kaibigan, kakilala, katrabaho sa Davao City. Kaya binitbit po sila papuntang Maynila. Kitang-kita po na meron po silang close relationship dahil magkababayan po sila, magkasyudad po sila sa Davao. At ang nakikita po natin dyan at ang ating ang ating pagkakabasa dyan ay kinuha po nila ang mga tao na ito dahil kaya po nilang kontrolin, kaya sila ang itinalaga sa posisyong ito. Binitbit niya ang mga taong ito. At hindi lang yan, of course, kagaya ng sabi ko, binitbit niya ang mga taong ito dahil ang mga taong ito ay kayang-kaya niya pong ipasailalim sa kanya at sila po ay susunod sa kanyang kagustuhan. Mga kababayan, kawawa naman kung ang mga tao pong ito ay makukulong dahil sa kalukuhan ng isang tao. Kawawa. She doesn't care of her employees. Kung may mangyari sa kanila or makulong po sila, kawawa po mga tao na to. Maliwanag na sila po ay walang kaalam-alam. Dahil once na na-disburse na nila or naipasa na nila yung pera kay Colonel Nolasco, kay Colonel Lachica, once na naipasa na nila yung pera, boom! Wala na. Hindi na nila alam kung saan napunta yung pera, kung saan ginamit yung pera, at it looks like na may iba po ang gumagawa ng mga papeles, mga paperworks. At kitang-kita po na sila na lang ang pumipirma. Yan. Mga signatories po sila po yung mga lumalabas na pumipirma or tagapirma. Pero actually, meron pong ibang taong gumagawa ng paperworks. Sila'y sunod-sunuran at hindi nila alam. Maliwanag na hindi po nila alam kanilang ginagawa. Dahil hindi po sila mismo ang gumawa sa mga papeles na yan. Mga kababayan, ito po, palinaw po ng palinaw ang pangyayari. Nakikita po natin dyan ngayon na ang mga tao po na ito ay nagamit lang. Sino kayang gumamit? Ulitin po natin. Maaring kanilang bossing. Sila ay ginamit ng kanilang bossing. I'm hoping na ito pong mga kasamahan nila ay kumanta na rin at magsabi ng katotohanan para once and for all malaman ng taong bayan kung ano nga ba ang totoo. Dapat lang na mabigyan kaalaman ang publiko. Dapat lang na malaman ng mamamayang Pilipino ang katotohanan dito sapagkat ang perang winaldas ay pera ng taong bayan. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang aking talakayan. Ito po ay kadugtong sa naunang video po natin or vlog po natin. At patuloy po tayo sa panunood dahil hindi pa po tapos ang hearing. Ngayon naman, sinalang si Madam Paharda, yung asawa po ni Edward Paharda na isang abogada. Alright, mga kababayan, mag-iingat po tayo lagi. Salamat po sa mga nagsusubscribe sa aking napakaliit na channel. God bless po everyone. Ingat po tayo lagi.